parado ni Buying, ni Ombudsman Buying ang mga DDS. Kasi gusto talaga nila dikdikin si Ombudsman Buying tungkol sa issue ng ICC na yan. Ay di ba pinapalabas nila, di ba pinapalabas nila na may pera daw na involved diyan. Si si Trillanes ay binigyan ng $2 million. Galing daw yun kay Saldico. Tapos si Trillanes malamang bribe, sinuhunan yung mga investigators ng ICC at nagkaroon pa daw ng meeting sa bahay ni Ombudsman Buying doon sa Bel Air, Makati. Ngayon, yan yung nilalabas na narrative ng mga nung 18 na ex-Marines. O ngayon, ang inamin ni Ombudsman Buying, totoo naman, nag-usap kami. Nag-usap daw sila nung investigator ng ICC. Nandun si Trillanes, nandun si Torre. Sa bahay niya, sa Bel Air. Pero, yung ibang bagay na sinasabi ng mga Marines, ng mga ex-Marines na may $2 million na binigay kay Trillanes, na binigyan ng pera yung mga ICC. Kung maalala nyo ako, mga kabunyog, mga kababayan, kayo na regular viewers ko, ano ang sinasabi ko tungkol sa issue na yan? Kayo na nagsusubaybay sa akin. Pag nauungkat yung issue na yan tungkol sa ICC, anong sabi ko? Imposible na hindi alam ni PBBM yung usapan na yan tungkol sa ICC. Sa tingin nyo ba, aarestuhin si Duterte? Dadalhin isusurrender sa Interpol at dadalhin sa ICC, hindi alam ni PBBM yan. Imposible yun, di ba? Naalala nyo ako sa mga vlog ko, ganun ang sinasabi ko. Wala nga naman sila Torre, wala nga naman sila Junvic Rimulya, saka si Buying Rimulya. Wala nga naman gagalaw sila sa issue ni Duterte. Hindi alam ng presidente yun. O syempre, alam nila yun, di ba? Kaya lang, mukhang ayaw naman nilang ilabas sa publiko 'yon. Ayaw nilang gawing kumbaga ayaw nilang publicly ilabas yung detalye. Pero malinaw naman na nitong huli ang gobyerno ni Marcos nagko-cooperate na sa ICC. 'Di ba? Ano ito, mga kabunyog, mga kababayan? Alam naman natin 'yan. Ang sinasabi kasi ng mga DDS, sinabi daw ni Marcos na hindi magko-cooperate sa ICC. Tapos ang sabi pa daw noon, hindi ito turn over si Duterte sa ICC, tapos bigla daw binago. Yun na, sinagot na yan ni Ombudsman Buying. Ang sabi ni Ombudsman Buying nung isang araw, o kahapon ba yun? Sabi ni Ombudsman Buying, noon yun. Nagbabago talaga ang panahon. Ayun, hindi na. Nagko-cooperate na ang gobyerno sa ICC. So ano ngayon? Totoo na nakipagkita kami, si Trillanes daw at saka si Torre, doon sa investigators ng ICC. Dalawang investigators ng ICC. Ano ngayon? Barado yung mga Duterte, yung mga pro-Duterte. Na kayo raw ay nakipagpulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre, para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niyo raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this po? Hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Parang gano'n, no? Less than a year ago. Opo. At sinasabi, sir, dapat hindi niyo daw po ito ginawa kasi kayo daw po ay Justice Secretary noon. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin.
Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yun. Nagbago na lahat eh. Nagbago na lahat. Alam naman natin yun. Pero sir, kung yun po totoo, baka isipin po ng iba, totoo din po yung iba pong bahagi ng Hindi totoo yun. Hindi ko alam ha. Pero yung mga sinasabi nga doon, sinasabi ko, ang gagawin namin dito, sasabihin namin kay Baligon na mag-produce siya ng 18 iba't ibang affidavit. Para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Para malinaw kung ano talaga yun. Kasi parang ano yun eh, parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa na ginawang isang affidavit. Eh hindi dapat ganun ng isang affidavit. Ang affidavit, you swear to the truth, the whole truth and nothing but the truth, and of your own personal knowledge. Yan ang challenge natin. The allegations are serious. Di ba? Kahit kasama ako dyan, nakita ko naman, sinasabi nila, ICC. Sinabi ko, nakausap ko. O ano ngayon? Di ba? Kailangan protektahan natin ang ating mga testigo eh. Tama naman yung ganung sagot ni Ombudsman. Ay, di ba? Ako ganun na rin ang sagot ko niya noon. Ha? Oh. Di ba? Kung kayo'y laging nakikinig sa akin, ganun ang sinabi ko noon. Ang dapat kasi sa gobyerno, aminin na lang. 'Di ba? Yun yung sabi ko noon. Ang dapat kasi sa gobyerno ni PBBM, aminin na talagang nagko-cooperate sa ICC dahil tama lang naman na mag-cooperate. At saka wala namang nagbabawal. Kahit hindi naman tayo member ng ICC, pwede naman tayo mag-cooperate. 'Di ba? Pwede naman tayo mag-cooperate. Kahit hindi tayo member ng ICC. O anong problema doon? Kaya lang, siyempre, siguro sa parte ng gobyerno, ayaw muna nilang aminin talaga na nagko-cooperate sila, ay wala rin tayong magagawa. Pero ako noon, kung napapanood nyo ang mga vlogs ko, ganun ang sinasabi ko. Ba't kasi ayaw pang aminin ni PBBM noon at sa kanila Boying Rimulya na talaga namang nagko-cooperate na sila? Anong mali? Anong mali? In fact, tama nga yun. Kaya lang, yun na nga, wala naman akong impluwensya sa gobyerno. Ewan ko kasi kung bakit noon hindi inaamin niya ni Boying. Pero ngayon, inamin niya na eh. So, ang sagot na lang ni Boying ngayon, ang sagot ni Boying, alam nyo naman na matagal na. Nagbabago naman talaga ang stand ng gobyerno. Iba na ngayon ang sitwasyon. Dati, hindi nagko-cooperate. Ngayon, nagko-cooperate na. Tapos sabi ni Ombudsman Boying, totoo yan, nagkita kami ng investigators ng ICC. Ano ngayon? Di ba? Tama yun. Yung ganong mga sagot ni Ombudsman Boying, tama yun. Para barado. Barado ang itong mga nagki-question. Parang ganito. Panahon ni Pinoy, iminember niya tayo sa ICC. Panahon ni Pinoy. Panahon ni Duterte, inalis niya tayo sa ICC. Nung kini-question natin si Duterte noon at bakit inalis ni Duterte ang Pilipinas sa ICC? Mali yun. Anong sagot ng mga pro-Duterte noon? Wala kayong pakialam, presidente si Duterte. Ayaw niya sa ICC, wala kayong magagawa, di ba? Ganon din ang sinabi ng Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, wala kayong desisyon yan ng presidente. Ang presidente ang may kapangyarihan diyan kung gustong mag-member sa ICC o kung ayaw na. Kung gustong magbalik uli sa pagka-member, nasa presidente yan. O ngayon naman, ibalik natin din yung ganung sagot sa mga DDS. Kung nagko-cooperate man ang gobyerno ngayon ni PBBM, ano ngayon? Di ba? Di ba? Wala namang mali doon eh. Kung si Duterte, ginamit niya ang kapangyarihan niya bilang presidente, inalis tayo sa pagiging member, ang sagot nila noon pag question mo, ano ngayon? Gusto ni Presidente Duterte, umalis daw sa ICC. O tayo naman ngayon ang magsabi, o ano ngayon kung nakikipag-cooperate sa ICC? Ang medyo talaga mali lang kila Boying, saka sa administrasyon ni PBBM, hindi nila inamin nung una na nagko-cooperate na. Hindi nila inamin. Ngayon inamin na. Pero kahit naman kasi hindi aminin, kitang-kita naman. Di ba? Kitang-kita naman na iba na yung stand ng administrasyon pagdating sa ICC. Halimbawa noon, si Ombudsman Boying,
Nung unang sabi niya, pag dumating ang mga ICC, hindi na papapasukin sa Pilipinas. Siya mismo, ihahatid niya daw pabalik sa ano. Nung ano pa, nung wala pang problema ang Marcos at Duterte. Oh, kahit si Roque noon nakakapunta pa sa Malacanang at pinag-uusapan pa noon ang tungkol sa ICC. Pero nung bandang uli, wala na yon. Sabi na ni Ombudsman Buying, wala tayong magagawa eh. Kung pumunta dito ang ICC, alangan namang hindi natin papasukin. O, di ba? Ganun na yun. Ah, nung bandang uli, ang sabi na rin, hindi tayo magko-cooperate sa ICC, pero sa Interpol, magko-cooperate tayo. Yun, paiban, ano na yun. Kumbaga, nag-aano na talaga, nag-iiba-iba na yung ano. Pero hindi naman tinago yan ni Ombudsman Buying. Sabi ni Ombudsman Buying, ang alam ko, pumasok dito ang ICC, nag-imbestiga na. Oh, di ba? Oh. Tapos sabi ni Ombudsman Buying, hindi tayo magko-cooperate sa ICC, pero sa Interpol may obligasyon tayong mag-cooperate. Oh, di ba? Ganun yung mga sinabi ni Ombudsman Buying eh. Tapos si Ombudsman Buying may sinabi yan. Sabi ni Ombudsman Buying, ang alam ko, sabi sa akin ni dating Senador Sani Trillanes, kasi si Trillanes yung kausap ng ICC, di ba? May ganung sinabi si ano noon. May ganung sinabi si Ombudsman Buying. Kaya hindi naman talaga, kung titingnan natin, hindi naman ngayon lang yan natin nakita na nagko-cooperate na ang gobyerno sa ICC. Matagal na. Kaya lang, siyempre, walang pag-amin ang gobyerno. Kanya ng gobyerno. Kung ayaw aminin ng gobyerno nung una na nagko-cooperate na, pero kitang-kita naman na nagko-cooperate na. O ngayon, inamin na ni Buying. Sabi ni Buying, oo, nagko-cooperate na ang gobyerno sa ICC. Sabi ng mga nagtanong kay Ombudsman Buying, bakit po parang iba na ngayon? Dati hindi naman nagko-cooperate. Sabi po ninyo noon, hindi magko-cooperate kasi wala namang jurisdiction ng ICC. O, ang sagot ni Ombudsman Buying, noon yun. Sabi niya, noon anya yun. Eh ngayon iba na. O, iba na ngayon. Nagbabago talaga ang panahon. O, di barado ngayon yung ano, barado ngayon yung mga pro Duterte na nagre-raise ng issue na yan. Ha? Simple lang yung bara ni Buying. Ito talagang si Buying Rimulya pag sumasagot. O ano ngayon? Ano ngayon kung nagko-cooperate na kami? Oh, wala namang problema dun eh. Di ba?